po sa aming YouTube channel na Saturday Vlogs dito sa Australia. Honey. Sa video na ito ay ikikwento namin sa inyo or sasagutin namin yung mga very personal questions ninyo. Kasi bukod sa YouTube namin na nagko-comment kayo, meron ding mga nagme-message sa amin sa Instagram at saka sa Facebook namin ng mga tanong na pinagsama-sama ko para masagot yung mga very personal questions ninyo. Konting history lang ng aming YouTube channel. Yung aming Saturday Vlogs in Australia na channel ay nabuo siya nung year 2020, nung panahon ng pandemya. So nung time na yun, lahat naman tayo ay na-lockdown, lahat tayo walang ginagawa. So nung time na yun, naisip ko na gumawa ako ng YouTube channel para lang may magawa ako at the same time hindi ko maisip yung nangyayaring COVID, hindi ka ma-anxious, hindi ka ma-stress sa mga nangyayari. Tapos later on, ang naging purpose ng YouTube channel namin ay nung tapos na yung lockdown, naging way siya para makita ng parents namin yung mga lugar na pinupuntahan namin dito sa Australia. Hanggang nag-evolve siya at dumami yung aming mga subscribers. Tapos naging ang mga mostly yung mga nagsusubscribe sa amin ay yung mga gusto ring mag-migrate dito sa Australia. Naging pattern nila yung naging journey namin. Naging example nila at saka naging reference nila yung mga nakikita nila sa YouTube channel namin para maingganyo din sila na mag-migrate dito sa Australia. Subscribers, maraming salamat sa inyo. Na-appreciate namin ang patuloy niyong pagsuporta. Tuloy pa rin kayong sumusubaybay sa aming YouTube channel. Pinapakita namin ang journey namin dito sa Australia, galing Singapore na nag-migrate ng COVID. Maraming salamat sa inyo. Na-appreciate namin. Salamat sa inyong mga comment. Mag-comment pa kayo para magawa namin ng videos. Thank you. Lakad-lakad na lang din tayo dito sa aming accommodation kasi mas sanay tayo na naglalakad. So yung unang tanong na gusto naming i-address ay yung mga comment sa aming mga Facebook page at saka sa aming Instagram. Pag kasi nagtatanong sila, tinatanong din nila, ano po bang pangalan niyo, ma'am? So pasensya na kung umabot na ng 4 years bago namin na sabi yung pangalan namin kasi nga again yung purpose ng aming YouTube dati ay para lang maipakita sa parents namin yung mga lugar dito. So sila kilala na nila kami, 'di ba? So sa susunod na mga comment ninyo, hindi na Saturday yung itatawag niya sa amin. Ako nga pala si Carlota. Ako si Dale. At si Dale. So kami ay Filipino couple na nag-migrate nga dito sa Australia galing sa Singapore. Nag-trigger din yung vlog na ito dahil kay Riva Magday, nag-comment siya na lagi siyang nanonood ng vlog namin. Shout out! Nanonood siya ng vlog namin, tapos sinabi pa niya sa comment na minaraton niya daw yung aming videos kasi magmamigrate din sila dito sa Australia. Tapos nagsabi siya na pwede po ba kayong gumawa ng parang 20 things about you para mas makilala namin kayo. So nung time na nag-comment siya, iniisip ko na siya rin na gawin talaga. Yun nga lang, ngayon lang siya na natuloy gawin. So salamat Riva sa panonood mo sa aming YouTube channel at good luck sa pag-migrate mo dito sa Australia. So sagutin ko yun na natin isa-isa yung kinumpile ko ng mga personal questions. Galing kay Ayim. Hello, nabanggit niyo po na nag-update pa din kayo ng address sa ICA Singapore kahit nasa Australia na kayo. PR po ba kayo sa Singapore? O PR kami sa Singapore bago kami nag-migrate dito sa Australia. Sunod naman na tanong, hello po, galing kay Shelly. Hello po, thank you po for sharing your experience, new subscriber here. Ano pong work nyo dyan sa Australia? Ilang taon po ang need before kayo makapag-apply for PR? Thank you. So, ang work namin dito sa Australia ay related sa architecture. Yun yung background namin talaga. Ilang taon po need before kayo makapag-apply for PR? Ilang taon? Ano ba yan? Taon na age o taon na experience? O sige, parehas na lang. Yung age, kahit bata, pwede mag-apply. Pero kung nagtatrabaho, syempre maganda yung may experience ka na. Pero kung mag-a-apply ka ng yung mga skilled visa, yung mga stream na yon, ang magandang age 28
to 32 ba yun? Kasi yun yung mataas ang points. Mataas ang points sa age, mataas ang points sa experience. Na by that time siguro may 10 years ka na. Pag sa ganong age ka nag-apply, mataas ang points nun. Sunod naman na tanong galing kay Christine Brian Clutario. Hi, anong visa po ang in-apply nyo? Ang in-apply naming visa dito ay visa 190 or PR ka pag dumating ka dito sa Australia. Tapos ang nag-state sponsored ay yung New South Wales. Next na tanong naman galing kay Dennis Landingin. Saan po kayo sa Australia, idol? Kararating lang namin dito. Kami ay sa Dara, Brisbane. Kami naman ay dito sa Sydney, Australia, sa New South Wales. Ayan, tuloy natin yung tanong na dito muna tayo ulit sa aming accommodation. Galing naman kay Miss TB. Hello po, ask ko lang po. Sabay po ba kayo ng husband nyo nagpa-medical at nag-process ng visa? Mahabang oo nga, no. Pwede ko itong i-explain ng isang vlog, pero para sa purpose ng video na ito, hindi kami sabay nagpa-medical ng husband ko at hindi rin kami sabay nag-process ng visa. Ibig ko sabihin, hindi isang visa lang yung in-apply namin. Tag-isa kami ng visa 190. Pero siguro sa sunod na video or sa mga darating na video, i-explain ko pa ng mas detalyado yung tanong na to. Galing naman kay Lailani Elizabeth, sabi niya, sobrang real po ng video mo. Salamat for sharing. Salamat din sa panonood ninyo ng mga videos. Salamat sa pagsuporta nyo sa aming YouTube channel. Ito naman next galing kay D_umgay. Where in Sydney do you live? So kami ay, again, nandito kami sa Sydney. Tapos nagre-rent kami ng apartment sa Epping. Yung Epping ay nasa north part ng Sydney kung sakaling i-check nyo sa mapa. Eto, tanong naman galing kay KKJA20. Hello, di ko po sure kung nakapag-post kayo ng video tungkol dito, pero ilang months kayo nasa AU bago nakabili ng car tanks. So, nung bumili kami ng car dito sa Australia, again, nag-migrate kami dito sa Australia no year 2020. Tapos, nakabili kami ng car no year 2022. 2022. Kasi una, hindi namin pa na-feel na kailangan namin siya kasi pandemya noon, so hindi naman kami lumalabas, 'di ba? Tapos hindi rin kami pa magaling mag-drive, kaya hindi namin siya talaga kumbaga naging option or priority agad kasi kailangan pang mag-aral ng driving. Tapos nung time na na-feel na namin na baka kailangan na namin ng kotse kasi para makapag-explore kami ng ibang lugar, yung mas malayong lugar. Doon namin kami nag-inquire at saka nag-avail nung car nga nung year 2022. Galing naman kay Lola Bingat Pongs Jillian. Haba, paano kayo nakarating sa Australia? Anong ginamit niyong visa? So, yung visa na in-apply namin again ay 190 visa. PR yun na state-sponsored. So, ibig sabihin ng 190, kung sinong state yung nag-sponsor sa inyo, doon ka dapat mag-stay ng ilang years, 2 years, kasi sila ngayon nag-sponsor sa'yo. So, pwede nyo i-check sa iba't ibang state, may mga iba-ibang website sila kung ano yung open na skill for that year, tapos doon kayo pwedeng makapag-apply ng visa kung sakaling open yung skill ninyo on that financial year. Ito naman galing kay Art sa 1007. Ask ko lang po, yung apartment or house nyo ay ilang bedrooms? So, yung apartment at house namin ay 2 bedrooms. So, usually dito sa Australia, mga ganun yung unit. Minsan naman meron ding 1 bedroom, meron din namang malalaki, no? Pero, syempre, check nyo na lang din yung mga price kasi ang mahal din mag-rent dito sa Australia. Ituloy natin, galing naman kay Leslie Ann Kilakil. Ilocano po ba kayo? Ito, nag-comment sila dito sa aming grocery. Siguro, meron kaming mga nabanggit na nag-sound na Ilocano. Pero hindi ako Ilocano, taga Cavite ako. Tapos, si Dale naman ay taga Maynila. Ako ay Manila boy. Ako naman ay taga probinsya sa Cavite. So, shout out sa mga taga Cavite.
Eto, meron dito isang question na it's very, very personal talaga. Galing kay GIJ 4558. Ano pong height nyo, te? Itong comment na to, nag-comment siya dun sa video namin na nagda-drive ako. Kasi nga, kita nila na nahihirapan akong mag-drive kasi gumaganon ako. So, ang height, ano ba height ko? Hindi ko alam kung ano yung height ko, pero ano yata? Ano bang height ko? Anong estimate mo? 5 yata. Wow. 5 ano? 5 lang. 5 feet? Parang 5 feet lang yata ako. Hindi ko sure, pero mga ganung range lang yung mga height ko. So, lagi ko nababanggit sa video pagka mamimili kayo dito sa Australia, yung mga ka-height ko ay sakto magtingin sa mga kids sa mga Kmart Big W kasi saktong-sakto yung mga haba ng mga pajama nila. O, di ba? May benefit naman yung height ko na to. Ayan, so nasagot na namin yung mga personal questions ninyo. Tapos salamat din ulit again sa mga nagko-comment sa amin, sa mga nagme-message sa aming Facebook page at sa aming Instagram account. Maraming salamat kasi doon mas nasasagot namin ng personal yung mga tanong ninyo. And again, sana mag-comment pa kayo at nice meeting you. Pasensya na kung sobrang late na namin kami nakapagpakilala sa inyo. At sana ay supportahan nyo pa rin ang aming YouTube channel at sana ay mag-subscribe pa rin kayo sa aming YouTube channel. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at na-appreciate namin yung panonood nyo, pag-like, pag-subscribe at mag-comment pa kayo kung anong klaseng videos ang gusto nyong mapanood at sana magawa namin ng maayos. Susubukan namin. Sana ma-inspire din kayo sa mga videos namin at ginagawa namin ito para kung may opportunity kayo na makapag-migrate dito o sa ibang bansa is subukan nyo kasi anytime pwede naman tayo umuwi sa Pilipinas kapag naisipan nyo bumalik. Pero ang masasabi ko lang take nyo yung opportunity at maraming salamat uli sa inyo. Ayun lang. So, maraming salamat sa inyong panonood. Mag-ingat kayo palagi. Nice meeting you all. And God bless you. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye!